Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Nasa court ako noon nung marinig kong mag-ring ang cellphone ko. Kevin, tulungan mo ko. Hindi sumasagot si John. Sabi ni Dean sa kabilang linya. May mga lalaki sa likuran ng bahay namin. Sinisipa nila yung pinto. Sabihin mo kay tatay, please. Natatakot na ako. Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Tapidol Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kevin. Tungkol ito sa asawa ng Kuya John ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Dean. Die hard fan kasi siya ng supernaturals. Si Dean ay kabatch ko noong 4th year. Bali nag-stop ako ng 2 years dahil sa kadahilan ng sa loob ng 2 taon na yun, ilang beses akong naaksidente. Nasa higher section siya at ako naman ay nasa 5th. Transfer siya galing Manila. Probinsya to, kaya iba yung vibe niya. Nakilala siya agad sa school kasi bukod sa matalino ay lapitin din ng basag ulo. Noong mga panahong yun ay uso pa ang clan sa text. Noong February, nalaman ko na siya pala ang founder ng isang pinakasikat na clan sa school. At dahil doon, nagkakilala sila ng kuya ko. Una, akala ko hindi magiging sila. Kasi naman halos 10 years ang gap nila ni kuya. Pero yun nga, naging sila. Kung titignan mo si Dean, hindi mo iisipin na may third eye siya. Pero nung nagsasama na sila ng kuya ko, at doon pa sila nakatira sa bahay namin, doon ko nalaman na nakakakita pala siya. Tsaka yung ability niya na once na may mahawakan siyang bagay o tao, basta matutulala na lang siya bigla, tapos maya-maya, ayan na kung hindi iiyak, manginginig sa takot. Unang pagkakataon. Undas noon, dumating yung kumpare ng mga kuya ko na retired army. Tropa nung pinakapanganay na kuya ko sa ROTC. Inuman, kwentuhan, kantsawan. Si Kuya John yung sentro ng asara nun. Kasi nga, ang bata ni Dean. Ginayuma daw ba niya? Hapon na nang makapunta sa bahay si Dean kasi dumating ang parents at relatives niya doon sa family house nila. Pinakilala siya ni Kuya John kay Kuya Abet. Nagkamay sila. Tapos, natulala si Dean. Nag-collapse. Si nanay noon ay nag-hysterical na. Pero after 5 minutes, ay bigla na lang nagising si Dean. Hinihingal. Biglang namawis. Tinitigan niya si Kuya Abet. Dugo. Maingay. Madaming patay. Walang nagsabi sa kanya na sundalo si Kuya Abet dati. Hindi rin namin alam yung dahilan kung bakit siya maagang nag-retire. Umiyak na lang bigla si Kuya Abet. Yun pala ang dahilan kung bakit siya nag-retire ng maaga. Na-trauma siya
sa giyera sa Mindanao. Pangalawang pagkakataon, may tropa akong Muslim na nagtitinda ng gadget sa palengke. Nung nagsawa na ako sa phone ko, ipapaswap ko sana. Niyaya ko si Dean na sumama. Nung nandun na kami sa loob ng pwesto, may nakita akong magandang model. Nokia pa ang uso ng mga panahon na yon, Kuya Totoy. At N-series ang natipuhan ko. Nung pinakita ko sa kanya, kinuha niya ito. Tapos, natulala na naman siya. Bigla niyang nabitawan yung phone. Tangina. Kevin. Huwag yan. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, ay galing daw sa hold up yung phone. Pinatay yung may-ari. E di ako naman ay hindi ko na sinwap yung cellphone ko. Ikatlong pagkakataon. Dahil nga bata pa siya, gusto ni Kuya John na mag-aral siya hanggat wala pa silang anak. Kasabayan ko siyang nag-enroll. Magkaiba lang kami ng course. Pero sabay kaming pumasok tsaka umuwi. Campus festival noon. Player siya ng volleyball. Tapos may dumayo ng mga taga-ibang school na kalaban nila. Sa paghabol niya ng bola, natumba siya sa bench ng kalaban. Nahawakan niya yung coach. Natulala siya. Kaya ako, hinila ko na siya palayo. Nung nahimasmasan siya ay bigla siyang umiyak. Klinik. Kevin, punta tayo ng klinik. Pumunta kami ng klinik. Kasama ko yung iba kong classmate. Pero nung nasa klinik na kami, ay sabi niya tawagan ko daw yung best friend niya na si Sam. Tinawagan ko. Ilang minutes lang ay dumating na ito. Akala ko nga nung una ay may relasyon sila. Isang dahilan yon, kaya bantay sarado ko si Dean. Siyempre, loyal ako sa kuya ko, no? Umiyak siya ng umiyak. Nanginginig pa. Tinanong ko siya kung bakit. Pero sabi ni Sam, pagkalmado na daw, tsaka daw ako magtanong. Ipinaalam ko siya sa coach nila. Umuwi na kami. Umalis na rin si Sam nung dumating si Kuya John. Niyakap niya agad ng mahigpit si Dean. Siya yung nang-rape ng estudyante. Kitang-kita ko. Nakapiring yung babae. Nakapiring yung babae, di. Siya yung gumahasa doon. Siya yung may kasalanan. Si Kuya John, katulad ko ay hindi niya na-gets, pero aware siya sa kakayanan ni Dean. Nanindig ang mga balahibo niya at mahahalata ito sa braso niya. Nung pinipilit siyang pakalmahin ni Kuya, tumingin siya sa akin. Kevin, alam mo yung lalaking nadaganan ko kanina? Tumango ako. Nabalitaan mo ba yung sa kabilang bayan? Yung engineering student na na-rape sa loob ng campus? Siya yung nang-rape. Kitang-kita ko. Kitang-kita ko kung paano sinaktan yung babae. Kitang-kita ko na nagmamakaawa siya.
Pero patay siya. Inahasa at pinatay siya ng walang hiyang iyon. Sa totoo lang, ay wala kaming alam ni Kuya John kung anong gagawin. Pero sinabi ni Kuya na iisip siya. Ilang buwan lang ang nakalipas. Nabalitaan na lang ulit sa provincial news na nahuli na yung lalaking nanggahasa. May anonymous tip daw sa pulis na pinaimbestigahan yung lalaking yon na instructor pala sa PE. Nasa bahay noon si Sam at Dean at pagkarinig nila ng balita ay nag-appear sila ni Sam. Nandun kasi sa sala yung TV namin pero yung kuya kong panganay ang nanonood. Malakas ang volume ng TV kung kaya naman ay para itong naka-sound system at rinig mo talaga kung ano ang pinapanood mula sa labas. Ika-4. Lagi silang nagdedebate ng kuya kong panganay na si Kuya Piox. Kinokontra niya palagi si Dean. Siguro kasi parehas silang matalino kaya ganoon. Eto nga, si Kuya Piox, na-witness niya rin yung kay Kuya Abet at Dean pero hindi pa rin siya naniniwala. Lagi pa niyang sinasabihan si Dean na baliw. Kaya siguro itong si Dean ay napiko na. Nagluluto siya noon ng spaghetti kasi birthday ni tatay. Kevin, anong favorite mong pagkain? Tanong sa akin ni Dean. Favorite ko? Marami pero ang pinaka-favorite ko talaga yung sinigang na baboy. Bakit mo naman natanong? Sagot ko kay Dean. Ako kasi, dinuguan. Yung pinaputok. Natawa ako sa sinabi niya. Tapos nagtanong siya ulit. Ano naman ang paborito mong kulay? Sky blue. Sky blue. Sagot ko naman. Ako kasi pink. Doon alam ko na may iba. Kasi hindi girly si Dean. Alam kong favorite niyang kulay ay green and black. Puro ganoon kasi ang kulay ng damit niya. Tapos ng 4th year, kulay green ang buhok niya. Si Kuya Piox naman ay biglang nagdabog tapos nag-walk out sa kusina. Nung araw na yun, nasa kabilang bayan si Kuya John. May kontratang bahay. Siya lang ang wala. 14 kami magkakapatid. Iisa lang ang babae. Si Kuya John lang sa amin ang hindi takot makipag-away kay Kuya Piox. Lahat kami ay takot sa kanya. Kaya naman, walang kumikibo nung tinulak at dinuro-duro niya si Dean sa noo. Ikaw, nagtitimpi lang ako sa yung babae kay. Pero alam mo, napakalandi mo. Ang landi mo. Ha? Kala mo mauubusan ka ng lalaki? Humatol ka pa sa kapatid ko? Ano? Anong plano mo? Gagatasan mo yung kapatid ko? Peperahan mo? Ha? Kapal na mukha mo. Pokpok ka siguro, no? Pokpok! Pokpok! Puro kagaguhan ang sinasabi niya kay Dean. Si nanay noon ay nasa palengke kasama si tatay. Binabaliwala lang ni Dean ang sinasabi sa kanya. Walang takot o inis man lang na makikita sa mukha niya. Hanggang sa naging below the belt na ang sinasabi ni Kuya Piox. Alam mo, hindi ko rin maintindihan dyan kay John eh. Hindi ko rin alam kung bakit ka pinag-aaral. Bobo ka naman. At saka, isa sa mga lalaki mo yung Samuel na yan, di ba? Uy, may relasyon sila. Pok, 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 pok. Kalmado pa rin naman si Dean, pero laglag pa nga kami sa mga sinabi niya. Naku kuya, mahal ko si John. At isa pa, scholar ako. Hindi ko gagawin yung ginawa mo kay Ate Mia.
Naaalala mo ba yung pinaputok na dinuguan? Tsaka yung pink na tibak? Naaalala mo ba si Merlin, kuya? Umangat ang braso ni Kuya Pyoks. Pupunta na sana para umawat si Ate Mel. Pero bigla na lang dumating si Sam. As in, hindi ko napansin kung saan siya nanggaling. At hinawakan sa kamay si Kuya Pyoks. Sabay bigwas sa mukha nito. Kinagabihan ay nagkainitan ang dalawa kong kuya. Hoy Pyoks! Kapal na mukha mo! Sino ka para pagsabihan ng masama si Dean? Sino ka para pagsabihan siya ng pokpok? Kapal na mukha mo! Wala ka nang ambag dito sa bahay. Mangingialam ka pa sa buhay ko. Napakakupal mo talaga! Galit na sabi ni Kuya John. Ako? Kupal? Sino kaya ang kupal sa ating dalawa? Ang bata-bata ni Dean. Pinatulan mo. Ano? Pedopilya ka ba? Gago ka pala eh. Tsaka, bastos mo ha. Kuya mo pa rin ako. Kaya rumispeto ka. Sabi ni Kuya Pyoks. Respeto? Talaga ba, Pyoks? Respeto? Eh ikaw nga tong walang respeto sa ibang tao eh. Maging sa sarili mong pamilya. Lahat kami binabastos mo dito. Tapos ikaw hihingi ka ng respeto? Ang kapal naman ang mukha mo. Sabi ni Kuya John. Bah, angas mo na ngayon ah. O, doon tayo sa labas para magkaalaman na. No, tara. Paghahamon ni Kuya Pyoks. Kung hindi lang umarte si nanay na naninikip ang dibdib niya, ay baka nagpang-abot ang dalawa kong kuya. Noong kumalma na ang tensyon sa bahay, ay kinausap ako ni Dean. Dean, kilala mo si Faye? Faye as in, bapa? Pagtatanong niya. Oo, bakit? Tanong ko. Kalinyahan ko kasi siya sa kantin last time. Bigla ako napahawak sa kanya kasi nagtutulakan yung mga high school. Nakita ko. Magkasama sila ni Kuya Pyoks. Sa kama. Mula nun, sinasadya ko na talagang hawakan siya. Kaya yun, sabi ni Dean. Alam ko naman na babaero si Kuya Pyoks, Kuya Totoy. Pero hindi ko naman inaasahan na ganun kalala. Sinabi sa akin ni Dean na huwag sasabihin kay Ate Mia. Nasa malayo kasi ito, baka kung ano pa ang gawin. Ika-4. Buntis na si Dean. Tuwang-tuwa silang mag-asawa noon kasi nakunan last year si Dean. Pero masela ng pagbubuntis niya kaya todo alaga naman si Kuya John. Masela na rin siya sa pagkain. Hindi siya kumakain ng kanin. Kung hindi ice cream, burger or fries lang ang kinakain niya. Chubby si Dean kaya hindi halata na buntis siya. Nakatambay kami sa harap ng bahay noon. Si Kuya Mike napilayan sa kamay sa paglalaro ng basketball. Sakto, may dumaan na nagtitinda ng langis. Isang babae, 2 lalaki. Pag bumili daw ng langis ay may libreng hilot. Pumayag si Kuya Mike. Busy noon si Dean sa laptop. Gumagawa ng report. Andun din yung iba niyang classmate na kagrupo niya. Tatabihan sana siya ng babae, pero biglang tumabi si Sam. Lumipat sa harap ni Dean yung babae. Miss, alam mo maganda sa buntis sa magpamasahe. Marerelax ka dito. Gusto mo? Napatigil si Dean sa ginagawa niya. Tinignan niya yung babae. Tapos ay tumingin sa akin. Sunod kay Sam. At saka bumalik ang tingin niya sa babae. Paano niyo po nalaman na buntis ako?
Para akong sinikmuraan noon. Gusto ko na silang paalisin. Kahit si Kuya Mike noon, pinatigil niya ang paghihilot sa kanya. Yung babae ay hindi nakasagot. Si Sam naman ay tumawa. Ano ba kayo? Siyempre, naaamoy nila. Kaya nga sila nandito eh. Natahimik lahat noon, kahit yung mga classmate nila. Tapos nag-peace sign si Sam. Joke lang. Ano ba kayo? Kayo naman nagbibiro lang ako. Anong tingin nyo kila ate? Aswang? Oh come on, don't give me that crap. Nung wala pa rin nag-react kahit isa sa amin, tumawa ulit siya, pero feeling ko plastic na tawa. Guys, uy, nagbibiro lang ako. Diba, Dean? Siniko niya si Dean. Parang doon lang siya natauhan. Oo. Wala naman sa itsura nila yung gagawa ng masama. Ano ba kayo? Ura-uradang umalis yung tatlo. Ni hindi na nga nila kinuha yung bayad ni Kuya Mike. Nung time na yun, doon na tumira sila din sa bahay ng magulang niya. Pero kapag umaga, nandito siya sa bahay namin, pati pag wala si Kuya John. Alam ko, hindi kaedara ni Dean si Sam, pero hindi aakalain na 28 na siya noong mga panahong iyon. Una siyang pinakilala ni Dean sa amin noong 18th birthday niya, kasama nung iba pa nilang kaklase. Si Kuya John, na-insecure agad. Hindi ko siya masisi. Matangkad si Sam, moreno, tsaka may itsura. Tsaka kung titignan mo siya, iba yung tingin niya kay Dean. Akala ko dati, dahil lang doon sa hinala kong may relasyon sila, kaya hindi palagay ang loob ko sa kanya. Pero may iba pa pala. Wala kaming pasok noon. Holiday. Nandun sa bahay si Dean. Natutulog daw. Marami kasi akong pamangkin at maiingay. Buntis si Dean. Kaya medyo irritable. Si Kuya John naman, nasa trabaho. Kontrata kasi kaya kahit holiday ay pumapasok sila. Yung compound nila Dean, may 2 bahay. Isa sa kanila, habang yung isa naman ay bahay ng mga pinsan niya. Kaso pumapasok sa trabaho ang mga yun at namamasada naman yung tito niya. Kaya wala rin talaga siyang ibang makakasama. Nasa court ako noon nung marinig kong mag-ring ang cellphone ko. Kevin, tulungan mo ko. Hindi sumasagot si John. Sabi ni Dean sa kabilang linya. May mga lalaki sa likuran ng bahay namin. Sinisipa nila yung pinto. Sabihin mo kay tatay, please. Natatakot na ako. Tumakbo na agad ako. Yung tropa ko na mamasada, pinuntahan ko agad. Tapos lahat ng madadaanan kong kakilala ko ay isinama ko na. Sinubukan kong tawagan si Kuya John pero hindi ito sumasagot. Sila tatay naman ay pinapuntahan ko na at pinapasunod ko na dito. Pero dahil nagmamadali kami, ay 4 na minuto lang ang biyahe namin. Eksaktong may checkpoint sa bayan. Hindi kami tumigil. Hinabol kami. Sumisigaw ako noon sa kanila na emergency na baka mapano yung hipag ko. Noong makarating kami doon, ay nabutan namin na nasa terrace na nila si Dean. Yung mga pulis na humabol sa amin, tinanong siya kung asan yung mga lalaki. Sa likod po, Chief. Sabi ni Dean. May ginawa ba sila sa'yo? Anong masakit sa'yo? Pagtatanong nung pulis. Akala namin noon ay nakalis na yung mga lalaki.
Kaso nagmumura yung pulis na pumunta sa likod bahay. Sumunod kami. Si tatay lang ang naiwan. Kinuhanan niya ata ng tubig si Dean. Naabutan namin nakahiga yung 7 lalaki sa may damuhan. Duguan ang mukha. May mga nawalan pa ng ngipin. Namumutog yung kilay. Umuungol sila lahat sa sakit. Muntik na akong maihi sa shorts ko noon. Alam kong pati yung mga kasama ko, pati yung mga pulis. Nung makita namin si Sam, nakatayo sa gilid. Nakahalukip-kip ang kamao niya na puro dugo. Yung itsura niya noon, sobrang kakaiba. Nakakatakot. Basta, kapag tinitigan mo siya, kikilabutan ka talaga. Tinanong siya nung isang pulis kung anong nangyari. Nung nagising yung isa sa mga lalaki at nakita siya, napayakap ito sa isang pulis at sinasabing ikulong na lang daw siya at wag na wag papalapitin sa kanya si Sam. Baliw na akong baliw. Halatang nakabatak sila. Pero naniniwala ako doon sa sinabi nila na parang hangin kumilos si Sam. Parang bato yung suntok. Isang suntok lang daw ang ginawa sa kanila ay tumba na sila. Tumatawa yung iba sa sinasabi nila sa police station, pero ako hindi. Naniniwala ako sa sinasabi nila. Malaki ang pasasalamat ko dahil lagi siyang nandyan para kay Dean, lalo pa at busy sa trabaho ang kuya ko. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung tanong kung anong klase siya at nagagawa niya yung mga ganong klaseng bagay. Huling pangyayari. Dahil dumaan ang bagyong Karen at paparating naman ang bagyong Lawin, ay walang pasok. Yung isa naming pinsan na nag-work sa Manila, sabi, pumunta daw kami doon sa kanya. May sarili na kasi siyang apartment. Kami naman ay pumunta agad. Pagdating ni Dean, ay inilibot niya ang paningin sa buong bahay. Hinihintay namin kung may sasabihin siya. Pero nung wala naman siyang sinabi, ay nakahinga kami ng maluwag. Si Kuya Joey, Kuya John, ako at siya ang pumunta. Dumiretso na kami ng kusina para kumain dahil meron daw palabok doon. Ang sarap ng kain namin nung biglang naduwal si Dean. Si Kuya John naman ay nagkamot ng ulo at sinabing madadagdagan na daw ba ulit ang populasyon sa Pilipinas. Umiling si Dean. Verhel, saan mo binili mga kutsara at tinidor mo? Hindi pa namin nakikwento sa kanya kaya takang-taka siya. Naabutan ko na yan dito. Bakit? Umiling lang siya tapos pumunta ng sala. Kami naman, nawala na ng gana. Kaya siguro hindi niya sinabi sa amin. Kaya in-explain namin kay Berhel. Takot na takot siya. Inapon niya lahat ng mga naabutan niyang gamit doon. Nung umpisa na ng laro ng Hinebra, champion sila. Ang galing ni Brownlee. Si Dean naman ay nagpaalam na mag-half-bat daw siya. Saglit lang naman siguro kasi hindi pa nakakalahati yung oras ng first quarter. Tapos na siya agad. Kaso, napansin ni Kuya John na baliktad yung suot niyang t-shirt. Mahal, yung damit mo baliktad. Ayusin mo nga. Sabi ni Kuya John. Ayoko. Hindi matatakutin si Dean. Puwera na lang kung may iba sa kwarto. Pinilit siya ni Verhel na magsabi kasi naku-curious ito. Verhel, saan mo binili yung kama mo? Yung foam? Pagtatanong ni Dean. Doon ko yan nabili sa mga nag-iikot dito. Bakit? May problema ba? Sagot na may halong pagtataka ni Verhel.
Bukas, i-check mo. Guntingin mo yung pinaka-cover ng foam. Makikita mo, napakaraming dugo. Mga lalaki kami, pero pagkasabi niya noon ay pinatay ni Kuya Joey yung TV. Nagsunuran kami sa kanya sa labas. Sumisigaw kami habang hinihintay ni Vergel na ilak yung pinto. Pumunta kami sa tatay at kapatid niya na nakatira sa kabilang street. Sinabi namin kay Ate Lorna. Tinawanan lang kami, tapos ay niyaya kaming tumambay sa labas para hintayin dumaan ang magbabalot. Nung dumating yung nagtitinda ng balot, napatingin siya kay Dean na kinakamusta yung dalawang chikiting nila ni Kuya John na naiwan sa nanay niya. Ne, mag-iingat ka, sabi ni Manong. Ako ho? Tinuro ni Dean ang sarili niya. Lagi kanyang binabantayan. Delikado yun para sa inyong dalawa. Tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap. Tapos biglang may kinawayan, pero wala naman akong makitang tao. Nung inaantok na kami, ay nagsipasukan na. Bukas na lang daw namin kuhain yung mga gamit namin. Sila Kuya John ay natulog doon sa kwarto nila Ate Lorna. Kami ni Vergel, kasama si Uncle, na natulog sa may sala. Nanonood pa si Uncle. Kinalabit ako ni Joey. Vin, kita mo yun? Alin? Yung kinawayan ni Manong kanina? Saan? Wala kaya? Parang nga nakasingkot yun eh. May nakita akong kinawayan niya. Parang si Sam. Pero nawala naman bigla. Kumaway din ito pabalik sa kanya. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!